Hi guys! Maganda ring gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong katismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokareta si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin pag-uusapan na yung hirit nitong si Ogie sa Kim Pao. So ayan, hindi pa rin po siya tapos kina Kim and Paolo sa live-in po na yan. At the same time, pag-uusapan din nga po natin ang tungkol sa pag-amin at pagbubuking po ng Kim Pao mismo na sa kanila pong pagbabakasyon. Ayan. Alam niyo naman po ang mga senior natin, talagang gusto pong makonfirm kung talagang magkasamang nagbakasyon sila Kim and Paolo. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, guys, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. At bilang pasasalamat sa ating mga taga-subaybay, narito ang ilang mga komento na napili nga po nating basahin tonight. So narito nga po ang komento ni Dina La Forteza. Maganda rin gabi. Sabi niya, Miss Gandara, kaya nag-iingay ang kampo ni Jay ay dahil may project siya ngayon. Kaya laging gawa ng issue upang pag-usapan. Okay, ang tinutukoy po siguro niya ay ang mga fans nitong si Janine na humahabol kay Paolo at hinahabol po ang punin. 'Di ba? Ang tambalang punin na matagal na pong wala, susko, 'di ba? Kim Pao na po ang meron ngayon. Kaya ito siguro sinasabi na kaya nag-iingay at nabubuhay ulit ang mga tatnang gugulo sa Kim Pao dahil meron daw pong project. So siguro taktika, taktika po nila ito upang mapag-usapan gumawa ng ingay. Kasi hindi siguro sapat yung effort nila para mapag-usapan, unlike sa mga Kim Pao fans na talagang kapag may project sila Kim and Paolo, mga pakulo pa lang ng mga fans talagang mapag-uusapan may babalita at may babalita, hindi maaring hindi ma-highlight. Paano ba naman? Grabe, naglalakihan po ang mga posters, nagkalat kahit saan, nagpapa-LED billboard pa, tapos nagpapakain pa din po talaga po sa set and all, ganyan. Grabe yung effort ng mga fans talaga, kaya no need gumawa ng issue ng Kim Pao fandom para pag-usapan pag may project sila Kim and Paolo. And also, pangalan pa lang nila Kim and Paolo, kapag sinabing may project, matik na po agad ang mga balita. Spread na po talaga agad-agad. Samantala, sabi naman ni Ma'am Merlita Aurea Rodriguez, Good AM Gandara, ang lakas talaga ng kamandag ni Ogie Diaz sa mga mapagpaniwalang mahihinang nilalang. Ang dapat sana ninyong gagawin na sa tuwing may hanash si Baklitang Ogie ay ipagdasal na lang ninyo na bumalik sa kanya lahat ng pinagsasabi niya. Kasi si Ogie ang laki ng inggit niyan kay Kim. Samahan pa ng selos at galit. Kaya lahat ng paraan ay ginagawa niya kung paano niya sirain si Paolo. Lalong-lalo na si Kim. Pansinin niyo, basta may magagandang nangyayari sa Kim Pao, nangunguna-nguna yung Ogie na yan sa paggawa ng issue. Nakakabwisit, pero pag merong pangit na nangyayari, siya pa rin ang mga maglalabas ng issue na nagdidiwang ang buong pagkatao niya sa tuwa tulad ng nangyari sa magkakapatid na Lakam. Sa isyong live-in, siya pa rin. Yung pumunta daw si Kim sa bahay ni Paolo, siya pa rin. San ka? Puro pulot lang kung saan-saan at kung kani-kanino. Yan si Ogie Diaz, ang chismosang marites ng Pilipinas. Yan ang kinabubuhay niyan, ang mga alam ng buhay ng may buhay, lalong-lalo na ang buhay ni Kim. Sikat kasi si Kim, kaya kay Kim lang siya nakatutok.
Sana lahat ng problema ni Kim ay tumalbog kay Ogie ng mas dobleng problemang hindi niya kakayanin. Ogie, kung ano ang pinagdadaan ng problema ni Kim, sana mas pa ang dumating sa problema sa'yo. Kung hindi mo kakayanin, mapagbiro si Lord. Baka mabiro ka, malagyan ng salagubang yung utak mo. Dahil si Kim ay isang napakabuting tao, malinis ang puso sa kapwa, maka-Diyos, marunong magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Kaya dapat sa'yo manahimik at pumunta sa isang tahimik na lugar at manalangin. Ihingi mo ng tawad lahat ang paninira mo sa kapwa mo, lalong-lalo na sa Kim Pao. Baka sakali na luminaw yung nalalabuan mong pag-iisip. Maawa ka naman sa taong ginagawan mo ng sari-saring kwento. Walang katuturan. Mahiya ka sa sarili mo. Napaka-chismoso mo. Ayaw lang ni Kim magpa-interview sa'yo kasi maka-Janine ka. Dapat mong gawin, pasikatin mo yung idolo mo bago malaos. Well, actually, ma'am, tungkol sa nakikisagap kung kani-kanino lang din. Minsan naman ganun din tayo. Actually, lagi nga din. Ganun din naman po tayo. Lalo na patungkol kina Kim and Paolo, mga ayuda kina Kim and Paolo, hindi ba? Ngunit subalit tatapwat, ang kasi dito, pag negative na, and ang nangyayari ay nasisira na yung image ni Kim. Sana hindi na ganoon. 'Di ba? Happiness na lang sana at walang paninira. Di hindi sana nakakaano po ng hatred, nakakakuha at sagap ng hatred itong si Ogie. Kasi ayon itong mga hindi nagugustuhan ng mga fans ni Kim Chiu, napapansin daw nila na parang ang nangyayari sa vlog niya, dinadaan lang sa pero paninira. Na po tuloy siya ng mga fans na nagpapakalat ng hatred kay Kim, ginagawa ng issue si Kim Chiu. Anyway, speaking of Ogie, ito yung isa po sa sinasabi niya, yung live-in or magka-live-in na daw po ang Kim Pao. Alam naman po natin si Kimi, pagdating po sa live-in, talagang po siya, mapanindigan na kasal muna talaga siya. Ganun po si Kimi, talagang Filipina, talaga yan si Kim pagdating po sa pag-ibig, sa mga ganyang bagay. Pero siya, pinakalat niya na nag-live-in na daw po ang Kim Pao. So, sabi dito, may plano na din daw magpakasal sila Kim and Paolo. Nauna lang mag-live-in. Both family approved, excited batch na. Ito pa, magka-live-in na sila. Hayaan nang maging masaya. Habang gawa ng issue. Huwag gawa ng issue. Parehas naman single sila Kim and Paolo. Pero doon pa lang sa magka-live-in na, i-issue na po yun, hindi ba? Hindi naman kasi lahat talaga mauunawaan at ang hindi naman lahat talagang hindi po magiging negative patungkol doon. Tulad niya, marami po na-receive si Kim na negative comments tungkol siya na na raw, ganto ganyan, malandi and all. Hindi naman daw nakapagtataka kasi nasa itsura ni Kim, ganyan. So, bilang fan kasi masakit makarinig ng mga ganon. Lalo na't alam naman po natin talaga ang tunay na pagkatao nitong si Kim Chiu. Anyway, ayun, wag daw pong husgahan. May balak naman daw magpakasal, wag gawan ng issue. Pero may balak daw magpakasal ang Kim Pao. Nauna lang daw po ang live-in. Yan po ang hanash niya kay Kim Chiu. Ayun dito sa caption, no? Ayan, galing mismo sa source, matagal ng live-in, kasal na sunod, approve sa family. So, ayan, mayroon pang nakaturo na Paolo's house and etc. Kanyan. Anyway, kayo guys, anong inyong masisay tungkol dito sa po niya kay Kimi? Ayan, basta ikakasal naman na daw po ang Kim Pao. May balak magpakasal. Pero nauna na siyang mag-announce. Nauna nang mag-announce kesa sa kanilang dalawa. Ewan ko na lang kung ma-pry itong si Paolo Avellino, maiinis at magagalit Kasi wala pa naman silang announcement ni Kimi. Hindi pa nga sila naglalabas ng detalye sa kanila pong relasyon. Pero siya ay pinapakalat na.
So, kung si Pauline ma-pride at saka makitid po ang utak, talagang papatulan. Pero tahimik naman si Paolo ngayon. Huwag sagarin, masamang magalit ang mabait. Anyway, hanggang dito lang muna ating update. Thank you so much guys sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod nating chika. Marami pong salamat.